Magandang gabi sa inyong lahat. Ito nga pala yung huling gabi ng ating kwento. Ako nga pala si Ate LJ. Ang high school ay parang isang mahabang pagsusulit. Maraming tanong, maraming pagkakamali, ay kung minsan, kailangan mong ulitin ang proseso para makuha ang tamang sagot. Matapos ang mga luha at pag-amin sa part 3, narito na tayo sa dulo ng kalsada, ang graduation day. Handa na ba silang mag-BTO sa nakaraan at tumawag sa bagong bukas? 3 buwan matapos ang masakit na breakup, muling nagtagpo sina Marco at Sofia sa likod ng entablado. Wala na mga sigawan, wala na ang pride, suot ang kanilang graduation caps and gowns. Tila bang mas naging malinaw ang lahat. Sofia, ang kanta mo ngayon. Congrats, President. You really led the batch well. Salamat, Marco. At congrats din sa scholarship mo. I'm proud of you. Sofia, to was hatin. Sorry kung naging mahina ako noon. Sorry ko hindi ko naiparamdam sa'yo na sapat ka, pilal ikaw. Push no, Marco. Nirealize ko na mali ako. I was so obsessed with being perfect. Nakalimutan kong ang pag-ibig hindi naman dapat laging picture perfect. Siguro kailangan nating maghiwalay noon para mahanap natin ang sarili natin ngayon. So, can we start over? Hindi bilang power couple, no spoil, kundi bilang Michael at Sofia na natututo pa lang. I like that. Walang fans, walang pressure. Tayo lang. Sa kabilang bahagi ng campus, ilalim ng puno kung saan nagtapat si Margie, naroon sina Ana at Margie. Hawak ni Ana ang kanyang sketchpad, pero ang nakaguhit doon ay hindi na si Marco, kundi ang masayang mukha ni Margie. Oh, tapos na ba yung masterpiece mo, Bes? Graduation, no. Baka maiwal tayo sa pila. Margie, sandali lang. May kailangan na kong sabihin sa'yo bago tayo umakyat sa stage. Ano yun? Huwag mo sasabihin. Lilipat ka ng ibang bansa, ha? Mo sasabihin ako ay mama na susunod daw. Baliw. Ang gusto ko lang sabihin, salamat. Salamat kasi hindi ka sumuko nung sinabi kong natatakot ako. Salamat kasi hinintay mo kong ma-realize na ikaw pa talagang kailangan ko. Ana, ibig sabihin ba nito? Ibig sabihin nito, Margie, hindi na lang kita best friend, mahal din kita. Higit pa sa sapat ang pag-ibig mo para burahin lahat ng sakit na nakaraan. I don't want to be Ana and Margie the BFFs anymore. I want to be your partner for real. Hey, grabe ka, Ana. Kala ko graduation na ng Pag-asa Hall. Simula pa lang pala natin ang favorite natin. At sa hudyat ng kanilang prinsipal, sabay-sabay silang hinagis ang kanilang mga sombrero. Sa gitna ng kaguluhan at saya, nagtagpo ang apat, sina Marco at Sofia, magkahawak ang kamay, sina Ana at Margie, hindi na nagtatago sa dilid. Happy graduation, girls! You two look perfect together. Salamat, Sofia. Kayo rin ni Marco. Mukhang mas masaya kayo ngayon. Salamat sa lahat, Ana. Margie, alagaan niya na. Asahan mo, Marco, hindi ko itatago sa wallet. Ipagmamalaki ko to sa buong mundo. At dito nagtatapos ang kwento na apat na puso. Si Marco at Sofia natutong ang pag-ibig ay hindi tungkol sa imahe kundi sa pagtanggap ng bawat epekto. Si Ana at Margie ay napatunayan ng pinakamagandang love story ay madalas nagsimula sa isang tapat na pagkakaibigan. Ang Valentine's Day ay dumaan at tatapos pero ang Valentine's Day ay dumaan at tatapos pero ang mga aral na iniwan nito ay mananatiling habang buhay. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa apat na kabanata ng drama, luha at pag-ibig. Tandaan, sa bawat pagsara ng pinto, may bintana na nakabukas. Huwag matakot magmahal, huwag matakot magpakatotoo.